Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sabi ni Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, fishing expedition daw. So sagutin nga natin yan. Ha? Fishing expedition ba yun? Ha? Kasi ang sinasabi, wala naman pala kayong ebidensya pa para sa akin, laban sa akin, nag-file na kayo ng impeachment. Ano ang patunay niyan? Sabi ni Sara, bakit nyo sinusumpi na yung mga bank records ko? Bakit nyo sinusumpi na yung salin ko? Wala naman pala kayong ebidensya. So ang gusto nyo ngayon, isumpi na ako yung mga mga bank records niya at salin dahil wala ngang ebidensya laban sa kanya. Siyempre, pag sinumpi na yon at prinuduce yun, magagamit na yon laban sa kanya. Bakit ko sinasabi na ignorante sa batas si Sara Duterte? Mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ko sinasabing grabe ang kaignorantihan sa batas? Unang-una, nang final yung impeachment, mayroon na yung mga grounds sa impeachment at mayroon na yung attachments. Ang dami nang naka-attach doon. Ang dami nang naka-attach doon. 'Di ba? Nung final nga yung mga impeachment complaints na yon, kinarga na sa kariton eh. Oh, ang nakita naman natin kung gaano kakapal yung mga dokumento na yon. Ibig sabihin, nung final yung impeachment, nakasite na doon, hindi niya ba napanood yung si Leila de Lima? Bawat ground ng impeachment, sinasabi ni Leila kung ano ang ebidensya doon. Paragraph 100, paragraph 111, annex ganito, nandun yun. Ibig sabihin, marami ng attachments doon, marami ng naka-attach na mga ebidensya doon at testigo. Halimbawa, yung mga minutes ng mga hearing sa Kamara tungkol sa confidential funds, naka-attach na yun. Yung mga COA disallowance, nandun na yun, naka-attach na yun. Yung mga liquidation ng Mary Grace Piatos, naka-attach na rin yun. Ibig sabihin, sapat-sapat na yung ebidensyang nandun. Kaya anong sinasabi ni Sarang final daw yung impeachment, walang ebidensya? Ang dami nang ang ebidensya. Kaya nga sinabi ng ang boto nga ng mga kongresista, okay, sufficient in form, saka sufficient in substance. Okay na yon. So ibig sabihin, pasado na sa form saka sa substance. Ano na ang sunod na step? Ang sunod na step na, ipipresent na ng mga complainants yung ebidensya. So, mayroon bang ebidensyang ipipresent? Yes! Kaya nga nag-motion si Chel Diokno na ibig sabihin, si Madriaga testigo namin. Kung pwede, ipadala na yan dito na sa House, dito na lang ikulong. Dito na i-detain sa facility ng House para madaling ipatawag. Mali ba yun? Mali ba yun? Tama lang yun. Para madali ang pagtapatawag sa kanya. Kaya lang, sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kailangan ng approval ng korte niyan. Kasi may kaso na sa korte eh. Hindi pwedeng ang magdesisyon lang yan House. Diniscuss ko rin yan, pinaliwanag ko. Sabi ko, yung motion na yan na i-transfer ng custody, hindi naman pwedeng desisyon na ng House lang yan. Kailangan yan, approval ng korte. Kasi sa ngayon, ang may jurisdiction kay Madriaga, korte. Pero sa tingin ko naman, papayagan ng korte yan. Di ba? Yung paliwanag ko na yon, kung napanood nyo yon, ganun din ang sinabi ni Congresswoman Luistro ngayon. Ngayon, ibig sabihin, pinapatawag si Madriaga, ilipat na dun sa Kamara. Mali ba yon? Anong mali dun? Ngayon, yung tungkol naman sa SALN sa bank records. Ganito kasi yan mga kabunyog. Yung bank records kasi ni Sara, hindi yan basta-basta makukuha ng complainants. Halimbawa ako ang nag-file ng complaint laban kay Sara. Pwede ba akong kumuha ng bank records ni Sara? Hindi. May bank secrecy. May bank secrecy law. Pero sino ang pwedeng kumuha ng bank records ni Sara? Ombudsman. Isusumpi na ang AMLAC. Sino naman ngayon ang mag-o-order sa ombudsman? Kamara. Yung House of Representatives. May power ang ng subpina. May subpina power ang Justice Committee. So ganun lang naman ang mangyayari. Kumbaga, yung Kamara, yung Justice Committee, isusumpi na yung ombudsman na kung pwede i-produce yung SALN ni Sara. Para legal yung proseso. Legal yung proseso. Bawal ba yon? Hindi bawal yun. Kasi may power ang Kamara na magsumpi na para sa impeachment. Pwedeng isumpi na ang ombudsman. O ang ombudsman naman, dahil impeachment yan, magko-cooperate yan. Anong gagawin ng ombudsman? Ipoproduce yung SALN. Bawal ba yun? Hindi.
Kaya ano ba 'tong inaano ni Sara Duterte? Ang ibig niyang sabihin, ang ibig mo bang sabihin 'pag file mo ng complaint, ng impeachment, dapat lahat ng ebidensya nandun na? Actually, yung impeachment ni Corona, marami doon na lumabas na mga ebidensya, lalo yung dollar accounts niya. Nung sinubpina na ng korte, ng Senado, yung impeachment court, sinubpina. Actually, pagdating sa trial, marami pa dyan na isusubpina sa kanya. Marami pang isusubpina ng mga testigo dyan. Bawal ba yun? Hindi. Anong ibig sabihin ni Sara? Dapat pag-file mo ng impeachment sa kanya, nandun na lahat ng mga ebidensya sa kanya? Hindi. May mga lilitaw pa dyan na bagong ebidensya at isusubpina yan. Bawal ba yun? Hindi. Parang kahit naman sa korte, ko halimbawa, ang nakikita kong matibay na ebidensya ay yung records ng land ng Register of Deeds, yung record ng titulo ng lupa. So anong gagawin ko? Magre-request ako, magmo-motion ako sa judge na kung pwede isubpina yung ROD, yung Register of Deeds. Anong subpina? Ducis tecum. Ibig sabihin yung Register of Deeds mismo, yung Register of Deeds ay mag-appear sa korte. Pangalawa, subpina. Hindi, subpina pala ad testificandum kasi magti-testify. Tapos dalhin yung titulo ng lupa. Subpina, ano yon? Ducis tecum. Ang may power na magsumpina noon, korte. Si ako, hindi ko kayang isumpina yun. Wala nang abogado ako, pwede akong magsumpina. Hindi. Ang mag-o-order ng sumpina ay ang korte. Ganyan din yan. Ibig sabihin, yung mga nag-file ng impeachment kay Sara, mga private citizens yun, civil society, hindi sila pwedeng magsumpina. Sino ang magsusumpina ng mga records? Ng mga salin? Yung Kamara, yung House of Representatives. Bakit may power ng ganun ang House of Representatives? Sino ba ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? Sige nga, anong nakalagay sa Constitution? Sino ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? House of Representatives. Hindi naman judge ang House of Representatives. Hindi pwedeng maghanap ng ebidensya ang judge. Sino ba ang judge? Ang korte. Pero ito, prosecutor ito eh. Ibig sabihin, pag natuloy ang impeachment ni Sara, ito ang mag-uusig. Sino ang maglilitis kay Sara? Senado. Impeachment court eh. Pero sino ang mag-uusig sa kanya? Tagasakdal. Itong Kamara. Kaya itong Kamara ngayon, may power ito na mag-imbestiga, magtipo ng ebidensya. Power ng Kamara yan. Kasi sila yung nag-i-initiate ng impeachment complaint. Ano ba ito? Ang sinasabi kasi nila, parang ang ibig nilang sabihin, dapat pagsimula pa lang ng impeachment complaint, kumpleto na lahat ng ebidensya. Hindi. Pwede naman na ang ebidensya mo hindi pa kumpleto, pero dapat sapat na, sufficient. Pero kung may mga bago pang ebidensyang matitibay na pwedeng ma-produce, pwedeng isumpina yon. Ang mahirap kung nag-file ka ng impeachment, wala kang ebidensya, mayroon na. Kaya lang, may nakikita pang mga dapat pang ma-produce na ebidensya. Kaya gagamitin mo ngayon yung subpoena power ng Kamara. Di ba? Parang sa fiskal. Nag-file ako ng reklamo sa fiskal. Dapat ba lahat ng ebidensya dala-dala ko na? Yes! Kailangan magdala na ako ng ebidensya para makumbinsi ang fiskal na may probable cause. Pero once na magsabi ang fiskal, okay, kumbinsido na ako, may probable cause, i-file na natin to. Ngayon, pag na-file mo yung kaso, mayroon ka pang na-produce na mga ebidensya, pwede pa rin yung ihabol. At kung may nakikita ka pang dapat na i-produce na ebidensya, makikiusap ka sa korte na isubpina yon, pwede pa rin yun. Ano bang klase? Mukhang hindi nag-practice ito si Sara. Mukhang hindi nag-practice. Para kasing ang argumento kasi dapat lahat ng ebidensya ready na. Hindi na pwedeng magdagdag. Hindi na pwedeng magsubpina. Ano ba 'yon? Ang importante, pag file mo ng impeachment, may sufficient ka ng ebidensya. Sufficient. Pero tandaan natin, pwede kasing sufficient yung ebidensya mo, pero medyo kulang pa para makonvict si Sara. So magpo-produce ka pa ng dagdag na mga ebidensya. Pwede ba 'yon? Yes! Sino na ngayon ang makakatulong mong mag-produce nun? Yung House of Representatives, kasi sila yung magiging prosecutor. Sino ba ang magpo-prosecute sa Senado niyan pag nagkaroon ng trial? House of Representatives. Kaya itong sila Luistro ngayon, yan sila ngayon, yung mga abogado diyan sa Senado ngayon, ay sa Kamara, sila rin doon, sisiguraduhin niya na kumpleto ng ebidensya para pag dinala sa Senado, mananalo sila sa kaso. Ibig sabihin, makukonvict si Sara. Hindi dapat tinitingnan ang Kamara na parang neutral. Hindi yan.
ang Kamara ang nag-i-initiate ng impeachment complaint. Nasa Constitution yan. Exclusive power yan ng House of Representatives. Initiate the impeachment. Oh, diba? Ngayon, pag na-initiate na yung impeachment complaint, ang requirement lang naman, hindi namin to mai-entertain kung hindi sufficient in form and substance. O pumasa na, sufficient na in form and substance. O sige, tingnan na nga natin yung mga ebidensya. O, i-present mo na nga sa amin yung mga testigo at ebidensya. Okay. Ngayon, kung na-i-present na, kulang, dagdagan pa, o di magsusumpi na. So hindi naman bawal ba yung magsumpi na yung Kamara? Hindi. Para pag nagsumpi na, madadagdagan pa yung ebidensya. Sufficient na siya. Pero tandaan natin, ang kailangan sa conviction, beyond reasonable doubt. So kung mayroon pa mga ebidensyang lumabas, isumpi na yan. Pwede yun. Ito ngayon yung ginawa ni Congressman Chel Diokno. Sinumpi na yung mga dokumento. O, ngayon ang sabi ni Sara, bakit ngayon lang kayo nagsusumpi na? Dapat kumpleto na kayo ng ebidensya. Wala naman pala kayong ebidensya. Ngayon pa lang kayo magsusumpi na. Sus naman. Anong klase naman yan? Anong klase namang yan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.